Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa Lasudra Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalang katiyakan. Napakahalagang malaman natin kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At yun ay ng iba, kundi si Jesucristo. Tulad ng sinabi sa Mateo 7, talatang 24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Jesucristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Magandang umaga, mga kapatid. Kahapon, wala po ako kahapon dahil ang aking internet, ang wifi ay medyo nasira yata ang linya ng PLDT. Kaya ako po humingi ng paumanin sa inyo na hindi tayo nakapag-broadcast kahapon o kahapon ng madaling araw. Kaya sinubukan ko ang data kung kaya, parang kaya naman. Kaya ito pa, mga kapatid, patuloy tayo na sumamba sa ating Diyos. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga, mga kapatid, ay nasa matatagpuan sa Efeso, Kabanata 4, talatang 4 hanggang 8. Efeso 4 hanggang 8. Ito po ang sinasabi. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo ng isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasalahat at nasa lahat. Biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Kaya sinabi niya
Nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit po kami sa iyo ng may kababaang loob at buong pagtitiwala. Ikaw ang aming kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat panahon. Sa inyo namin inihahabilin ang lahat ng aming mga dalangin. Panginoong Hesus, aming itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. O Diyos na dakilang manggagamot, ipadama mo po ang iyong mapagpagaling na kamay. Hipuin mo ang mga katawan na nanghihina, ang mga pusong nababalisa, at ang mga isipang napapagod. Bigyan mo sila ng lakas, O Diyos. Bigyan mo sila ng kapayapaan at bigyan mo sila ng pag-asang nagmumula sa iyo. Palakasin mo rin ang loob ng kanilang mga mahal sa buhay at gawing daluyan ng iyong habag at ang mga doktor at ang tagapangalaga. Amin ang inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na magsisipasok sa kanilang mga trabaho sa araw na ito. Panginoon, samahan mo po sila sa kanilang paglalakbay at sa bawat gawain ng kanilang mga kamay. Ingatan mo sila sa anumang kapahamakan. Bigyan ng karunungan sa pagpasya, sipag at paggawa at katapatan sa tungkulin. Naway maging daan ang kanyang trabaho upang maparangalan ka at maging pagpapala sa kanilang pamilya at sa kapwa. Amin ding inilalapit, O Diyos, ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Ama, yakapin mo sila ng iyong pag-ibig sa kabila ng kalayuan sa tahanan. Bigyan mo sila ng lakas ng loob sa pagod, aliw sa pangungulila, at proteksyon sa bawat araw. Ingatan mo ang kanilang mga pamilya na naiwan dito sa Pilipinas at panatilihin mo ang kanilang pananampalataya at pag-asa habang sila'y nagsasakripisyo para sa kinabukasan. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na magsilsilakbay ngayong araw na ito patungo ng ibang bansa sa Estados Unidos. Sila Ate Auring at si Kuya Maning Pakinggan na babalik na po sila sa kanilang pangalawang tahanan sa Amerika. Ingatan mo po ang kanilang eroplano na magdadala sa kanila doon sa lugar kung saan sila naninirahan. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming bansa, Panginoon. Diyos ng mga bansa, aming idinadalangin ang Pilipinas. Pagkalooban mo po kami ng mga pinunong may takot sa iyo, may malasakit sa mamamayan at tapat sa paglilingkod. Hilumin mo ang mga sugat ng pagkakahati-hati. Itanim mo ang katarungan, ang kapayapaan, at ang pagkakaisa sa aming bayan. Gabayan mo kami bilang isang sambahayanan na lumalakad ayon sa iyong kalooban. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na nasa laylayan ng lipunan. Maawaing Diyos, lingapin mo po ang mga mahihirap, ang mga nagugutom, ang mga walang tirahan, ang mga inaapi,
at ang nakakalimutan ng lipunan. Ikaw ang kanilang pag-asa, O Diyos. Kapag ang mundo ay tumatalikod, pagkalooban mo sila ng sapat na pagkain, sapat na dignidad at pagkakataon. Gamitin mo rin kami, Panginoon, bilang mga instrumento ng iyong awa at pagmamahal. Amin inilalapit sa iyo ang aming mga kapastoran, Panginoon. Aming mapagpaligkalingang Diyos at Ama. Aming ipinagpapasalamat ang pagkakataong ito ng pahinga at muling paglapit sa inyo. Sa mga sandaling ito, Panginoon, inihandog namin sa inyo ang aming mga pastor ng LCSMC na magbibiyahe para sa kanilang retreat. Panginoong Diyos, samahan ninyo sila sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay. Ingatan niyo sila sa daan, ilayo sa kapahamakan, pagod at anumang abala. Bigyan ninyo sila ng maayos na panahon, malinaw na isipan, at mapayapang biyahe mula sa kanilang pag-alis hanggang sa kanilang pagdating. Naway ang retreat na ito ay maging banal na panahon ng pahinga para sa kanilang katawan, sa kanilang kaisipan at sa kanilang espiritu. Palakasin ninyo ang kanilang loob. Sariwain ang kanilang pagtawag at punuin ng bagong sigla ang kanilang puso sa paglilingkod. Kung may bigat man silang dinadala, ipaubayan ninyo ito sa inyo at palitan ng kapayapaan at pag-asa. Panginoong Diyos, basbasan ninyo ang kanilang mga pamilya at mga kongregasyon pansamantalang maiiwan. Ipaalala ninyo na ang mga pastor ay hindi lamang tagapaglingkod, kundi mga anak din ninyo na nangangailangan ng pahinga at pag-aaruga. Ipinagkakatiwala namin sa inyo ang kanilang paglalakbay at ang bunga ng retreat na ito, naway sila'y bumalik na may pusong pinalakas, pananampalatayang pinatibay at pag-ibig na mas lalo pang nag-uumapaw. Panginoon, tinatanggap namin na ikaw ang may hawak ng aming buhay at ng aming kinabukasan. Salamat po sa pakikinig sa aming mga panalangin. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat sapagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Ikaw at maasahan magpakailanman. Lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos. Amen at amen. Kagandahang loob ng Diyos. Yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Iisa ang katawan at iisa ang espiritu. Kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng inyong pagkatawag, iisa ang Panginoon, iisa ang pananampalataya, iisa ang Kristo, iisa ang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat, sa pamagitan ng lahat, at nasa lahat. Ang Efeso 4, mga kapatid, talatang 4 hanggang 4, ay isa sa makapangyarihang paalala na ang buhay Kristiyano ay buhay ng pagkakaisa at pagkakalooban. Binibigyan din ni Apostol Pablo na ang iglesia ay hindi basta organisasyon, kundi isang katawan, isang buhay gumagalaw at pinagbubuklod ng iisang espiritu. Ang pagkakaisang itong mga kapatid ay hindi gawa ng tao, kundi kaloob ng Diyos, nakaugat sa kanyang pagkilos at presensya
sa gitna ng kanyang bayan. Sa talatang 4 hanggang 6, 7 ulit binanggit ang salitang iisa. Iisa ang katawan, iisa ang espiritu, iisa ang pag-asa, iisa ang Panginoon, iisa ang pananampalataya, iisa ang bautismo, at iisa ang Diyos at Ama ng lahat. Ipinapakita nito na ang ating pagkakaisa ay hindi nakasalalay sa pagkakapariho ng personalidad, kultura, o kakayahan, kundi sa iisang Diyos na kumikilos sa lahat. Sa isang mundong puno ng pagkakahati at hidwaan, ang iglesia, mga kapatid, ay tinatawag na maging tanda ng pagkakaisang nagmumula sa Diyos. Gayunman, hindi nangangahulugang ang pagkakaisa ay pagbubura ng kaiba. Dito pumapasok ang lalim ng talatang 7 at ang talatang 8. Sinabi ni Apostol Pablo na ang biyaya ay ipinagkakaloob sa bawat isa ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Ibig sabihin, mga kapatid, habang iisa ang pinanggagalingan ng ating buhay kay Kristo, iba-iba ang paraan ng kanyang pagpapahayag sa bawat isa sa atin. Ang pagkakaiba-iba ng kaloob ay hindi dahilan ng inggitan o pagmamataas, kundi patunay ng kasaganahan ng biyaya ng Diyos. Ang sipi sa awit na binanggit sa talatang 8 ay nagpapakita kay Kristo bilang nagtagumpay na hari. Sa kanyang pag-akyat, siya ay nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ang mga kaloob na ito, mga talento, kakayahan, at tungkulin ay hindi gantimpala sa ating galing, kundi bunga ng kanyang tagumpay. Kaya't ang paglilingkod ay hindi dahilan upang ipagmalaki ang sarili, kundi pagkakataon upang ipahayag ang pasasalamat at pagsunod. Ang mahalagang aral dito, mga kapatid, para sa ating buhay pananampalataya, una, tinatawag tayong ingatan ang pagkakaisa. Ang pagkakaisa ay madaling masira kapag ang pansariling interes ay inuuna kaysa sa kabutihan ng katawan. Kapag naalala nating iisa ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mas nagiging handa tayong magpatawad. Mas nagiging handa tayong makinig at magmahal. Pangalawa, tinatawag tayong kilalanin at gamitin ang ating mga kaloob. Walang sinuman sa katawan ni Kristo ang walang saysay. Ang bawat isa, mga kapatid, ay may bahagi, maliit man o malaki, sa mata ng tao. Mahalaga ito sa mata ng Diyos. Kapag ginamit natin ang ating kaloob para sa ikabubuti ng iba, ang buong katawan ay lumalakas at lumalako. Sa huli, mga kapatid, ang Efeso 4 hanggang 8 ay paalala na ang iglesia ay larawan ng langit sa lupa. Iba-iba ang mga tao, ngunit iisa ang puso, iisa ang layunin, at iisa ang Panginoon. Kapag tayo'y namumuhay sa pagkakaisang ito at tapat na ginagamit ang mga kaloob na ipinagkaloob ni Kristo, nagiging malinaw na patutuo tayo sa mundo
na ang Diyos ay buhay at kumikilos sa gitna ng kanyang bayan. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig at tapat na biyaya. Salamat sa bawat araw na iyong ipinagkakaloob sa hininga ng buhay at sa lakas na nagmumula sa iyo. Salamat sa iyong salita na patuloy na gumagabay, nagtutuwid at nagbibigay liwanag sa aming mga puso. Nagpapasalamat kami sa kapatawarang iyong iniaalok, sa pag-asang muling bumabangon at sa pagkakataong magbago. Salamat sa iyong presensya sa gitna ng aming mga pagsubok at sa kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Salamat sa mga taong iyong ginagamit bilang daluyan ng iyong pag-ibig at pagpapala. O Diyos, tinatanggap namin ang lahat ng ito ng may pusong mapagpakumbaba. Naway ang aming buhay ay maging handog ng pasasalamat sa salita, sa gawa at sa pagsunod. Patuloy mo kaming akayin upang mamuhay ayon sa iyong kalooban at magpahayag ng iyong kabutihan sa aming kapwa. Ito ang aming panalangin ng may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Naway pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan sa lahat ng panahon. Naway sumainyo ang kanilang liwanag at patnubayan ang inyong mga hakbang. Naway puspusin ang inyong mga puso ng kanyang kapayapaan na higit sa anumang pangunawa. Naway lakasan kayo ng Diyos sa oras ng panghihina, bigyan ng pag-asa sa oras ng pangamba, at gawing daluyan ng kanyang pag-ibig at biyaya sa kapwa. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo ngayon at magpakailanman. Amen at amen.